Nairaffle na sa Muntinlupa City Regional Trial Court o RTC ang 3 drug cases na kinakaharap ni Senadora Leila de Lima kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prisons o NBP. Ngunit agad namang naghain ng mosyon ang kampo ng Senadora at ipinapadismiss ang mga kaso. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Magkakaibang sangay ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang hahawak sa mga kasong isinampa kay Senador Leila de Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng pera mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison. Napunta ang unang kaso kay Presiding Judge Juanita Guerrero ng Branch 204, hahawakan ni Acting Presiding Judge Amelia Fabros ng Branch 205. Ang ikalawa at ang pangatlo ay napunta naman kay Presiding Judge Patria Manalastas de Leon ng Branch 206. Ngunit pagkatapos ng raffle kanina, agad naghain ng motion to quash ang kampo ni de Lima at hiniling na ma-dismiss ang dalawa sa mga kaso dahil wala umanong jurisdiction dito ang RTC. Katwiran ng kampo ng Senadora, nangyari ang mga akusasyon noong siya pa ang Justice Secretary. Kaya't kung sakali mang may kaso laban sa kanya, dapat itong isampa sa Sandigan Bayan. Naghain din ng omnibus motion para sa isa pang kaso si de Lima at hiniling na magkaroon muna ng judicial determination of probable cause at ipagpaliban ang pag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Giit ng kampo nito, walang ebidensya ang kaso bukod pa sa walang personal na kaalaman sa kanyang mga akusasyon ang inmate na si Peter Ko. Hiniling ni de Lima na dinggin ang kanyang mga motion sa Biyernes ng umaga. One more de Lima! Samantala, nagtipon-tipon naman sa harap ng Muntinlupa RTC ang ilang supporters ni de Lima upang ipanawagan na ma-dismiss ang mga kaso. At pagkakakilala ko sa kanya bilang kasama po sa ating kabinete noon, siya po ay talagang hindi papayag sa katiwalian. At gaya ng sinabi ko ho, siya nga ho yung nag-expose dito sa mga drug lords eh. Mabuhay po ang aming senadora at aming bibigay ang moral support sa kanya na siya alam namin wala siyang kasalanan. Siya po ay aming takapagtanggol ng Pilipino sa karapatang pangtao. Nanawagan naman ang VACC na dapat ikulong ang senadora sa ordinaryong pihitan. In case na ma-prepare ang warrant of arrest, ang dasal lang namin sana ma-detain siya sa regular detention center para maranasan niya kung ano po ang kondisyon ng ating mga penitentiary, ang mga detention center, ang mga kulungan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Itama ang mali. Dumano rin sa Senadora Leila de Lima. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag pero nauna na niyang sinabing nakikiisa siya sa pananaw at paninindigan ng mga kalahok sa Walk for Life. Si Joy Mar na dating lulong sa droga, nakiisa rin sa pagtitipon para patunayang posible ang pagbabagong buhay. 13 years akong drug addict and now it's been 22 years na hindi na ako gumagamit ng drugs. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng naturang pagtitipon. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nasalita, marahas na tingin o katatalas ng tingin. Marahas na ugali, marahas na kilos. Brasuhan at sindakan na lamang ang kalakaran. Unahan lang naman yan sa sindakan. Kaya po, ang isang mahalagang aspeto ng lakbay buhay, lakad buhay, ay ang pagpapalakas, ang pagpapalaganap ng kultura ng hindi marahas na pagkilos o ang tinatawag natin active non-violence. Pakiulit niya. Active non-violence. Ulit. Active non-violence. Isa pa. Active non-violence. Ang non-violence hindi ibig sabihin passive. Active. Subalit, naniniwala tayo, hindi mapupuksa ang karahasan ng kapwa karahasan. Kapag ang tugon sa karahasan ay karahasan din, na doble ang karahasan. Hindi dapat dinodoble o pinalalaganap ang karahasan.
ito ay tinutumbasan ng non-violence. Ang lakas ng katotohanan, ang lakas ng katarungan, ang lakas ng dangal, ang lakas ng pagkalinga, ang lakas ng pagdamay, ang lakas ng pagtunawa, ang lakas ng pagpapatawad, ang lakas ng pagkakasundo, ang lakas ng pagmamahalan, ang siyang pipigil sa nakamamatay na karahasan. Lakas, hindi dahas. Lakas, hindi dahas. Pakiulit po, lakas, hindi dahas. Kung bawat isa sa atin, bawat pamilya, at bawat pamayanan, BEC, ay gagawa araw-araw ng kilos buhay, mayroong lakas laban sa lakas. Lakas, hindi dahas. Hindi po sapat ang diskusyon at sigawan lamang. Habang tayo nandito, maraming buhay na dapat nating iligtas. Sa inyong kapaligiran, sa inyong neighborhood, napakaraming buhay na dapat iligtas. At hindi sila maliligtas sa ating diskusyon. Save lives. Yan ang lakad buhay. Save lives. Iligtas ang inang nagbubuntis at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Iligtas ang mga nagugutom. Iligtas ang kabataan at ang mga bata sa lansangan, sa droga, abuso, prostitusyon, pornography, sugal at bisyo. Iligtas ang pamilya. Iligtas ang marangal na sexualidad. Iligtas ang manggagawa at ang mga walang trabaho. Iligtas ang dukha, lalo na ang kababaihang nasa bingit ng human trafficking. Iligtas ang mga may kapansanan. Iligtas ang mga katutubo. Iligtas ang mga magulang na tumatangis dahil nawawala o pinaslang ang kanilang anak. Iligtas ang kalikasan na punong-puno na ng sugat. Iligtas ang nasa panganib ang buhay. Mga gawa ng malasakit at pag-ibig ang magliligtas sa buhay nila. Gawa ng malasakit at pag-ibig ang magliligtas sa buhay nila. Kung bawat isa sa atin po ay gagawa ng kanyang makakayanan, kasi hindi naman natin kaya na solusyonan lahat, pero kung bawat isa gagawa ng kanyang makakayanan ayon sa kanyang estado sa buhay, nadaganap po ang kultura ng pag-ibig na nagliligtas ng buhay. Lakas, hindi dahas. Lakas, hindi dahas. Ang panghuli po, ang panghuli po, lahat po tayo habang naglalakad ang magpakumbaba. Humingi po tayo ng tawad dahil naging bahagi rin tayo ng kultura ng karahasan. Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo,
narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang napuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, uloy, ay mapapasaapoy ng impyerno. Ang pagpatay at karahasan nagsisimula sa pusong puno ng galit at pagod. Linisinawa ng Diyos ang ating puso, isip, mata, labi at kamay upang mapawi ang ugat ng karahasan. Gawin nawa niya tayong nararapat na daan ng buhay. Lumakad po tayo araw-araw. Taglay ang paalaala ni Propeta Mikas. Ito ang sabi ng propeta. Ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang lumakad kasama ang Diyos. Lumakad tayong mapagpakumbaba, hindi mayapang, hindi galit, hindi nagmamataas. Lumakad tayong nagpapakumbaba dahil ang kasama natin ay ang Diyos ng buhay. Sa Diyos na mahabagin ng pagpakumbaba, And he wants to react. Ako, nabuksan ko yung bangko. Ano ako, utosan niya? Kung meron siya, hanapan niya, sabihin niya ang bangko, ang black or mag-file ng kaso. Kung talagang totoo. For PTV News, Sweden Velado,
Davao City. Iniyak ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na naging patas sila sa paghain ng kaso laban kay Senadora Laila De Lima. Sa katunayan, sinabi ni Aguirre na hindi niya pinakailaman ang kaso nang hilingin ng Senadora na mag-inhibit ito. Ngayon naisampa na ang kaso, bahala na niya ang korte na husgahan ang kapalaran ni De Lima. Samantala, itinanggi naman ni Aguirre na sinadya ng DOJ na ihain ang kaso ng weekend. Binigyang diin ang kalihim na hindi pa naman makakapagpalabas agad ng warrant of arrest ang Muntinlupa Regional Trial Court. Bigo si Senador Laila De Lima na mapigilan ng Department of Justice sa pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa kanya kaugnay sa umano'y drug trade sa New Bilibid Prison. Ito'y matapos ibasura ng Court of Appeals ang kanyang kahilingang Temporary Restraining Order o TRO at Writ of Preliminary Injunction o WPI. May go signal na ang DOJ na magsagawa ng investigasyon at resolbahin ang pinagsamang mga reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI, Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, dating NBI Deputy Directors Reynaldo Esmeralda, Ruel Lasala at NBP inmate JB Sebastian. Kasabay ng panibagong bira laban kay Senador Antonio Trillanes IV, nagsalita rin si Pangulong Duterte laban kay Senadora Laila De Lima na kinasuhan na ng DOJ. Nakatutok si Ian Cruz. Si Pangulong Duterte ang unang nagugnay kay Senadora Laila De Lima sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid at ngayong sinampahan na ng mga kasong kriminal ang Senadora, sabi ng Pangulo. Just to face the music. Actually, ilang testigos yun. It took months to develop the case. Alam naman ng Pilipino yan. Alam ng Pilipino, ganun talaga ang estilo niya. Naniniwala raw ang Pangulo na matibay ang ebidensya laban sa Senadora. Biro mo na, siya lang nag-deny. Lahat tinuturo siya. Muli namang binira ng Pangulo si Senador Antonio Trillanes IV. The problem with Trillanes is bugok, torpe. He gives out a statement, a rehash of the last elections issues. Sabi pa niya tungkol sa hamon ng Senador na isa publiko ang mga transaksyon sa mga kinekwestyong bank account ng Pangulo. And he wants to react. Ako, nabuksan ko yung bangko. Ano ako, utosan niya? Kung meron siya, hanapan niya, sabihin niya ang bangko, ang black or mag-file ng kaso. Kung talagang totoo, hindi siya. Hindi ako Boy Scout. Nasa Davao pa rin kanina ang Pangulo para makiramay sa pamilya ng 2 sundalong namatay matapos ang engkwentro laban sa NPA kahapon sa Kalinan, Davao City. Kabilang dyan si Private Vilmel Damondon, 24 anyos. Labis ang hinagpis ng ina ni Damondon nang makita ang labi ng anak. At least, ginampanan niya rin kung ano yung tungkulin niya. Okay, accept ko na nawala may yung anak ko pero isa siyang dakilang bayani. Labis din ang pighati ni Glyza sa pagkamatay ng mister na si Corporal Michael Yadao, 28 anyos, na nasawi rin dahil sa landmine ng mga rebelde. Wala akong maisip kung anong dahilan nila kung bakit nila ginagawa yun. Kasi dyan lang naman yung mga sundalo para sa peace eh. Hindi naman para makipagbakbakan doon kung hindi naman sila uunahan. Yun nga, yung laying out of landmines, yun ang pinaka-the worst na nakuha nila. And yun na yung part ng nila, tactics maybe. At with the ceasefire nga noon na mayroon pa tayo unilateral ceasefire sa kanila. They were able to build up in terms of their strength, capabilities. Matapos dalawin ni Pangulong Duterte ang burol ng mga nasawing sundalo, tumuloy ang Pangulo sa ospital kung saan nagpapagaling ang 17 pang sundalong sugatan mula sa 3rd Infantry Battalion ng Army. Ginawaran sila ng parangal ni Pangulong Duterte sa ospital. Sa gitna ng mga bagong engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA, ayaw munang magbigay ng pahayag ng Pangulo ukol sa kahihinatnan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga komunista. Mula rito sa Davao City, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.
Sinampahan na ng mga kasong kriminal ng DOJ o ng Department of Justice si Senator Laila De Lima at 7 iba pa kaugnay ng di-manoy drug trade sa New Bilibid Prison. At gaya raw ng inasahan ng senadora, isinampa ang mga kaso sa isang regular court sa halip na sa Office of the Ombudsman. Handa raw si De Lima na harapin ang mga kaso na tinawag niyang pang-uusig at paghihiganti ng Administrasyong Duterte. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, sinampa na nga ng Department of Justice sa Muntinlupa RTC ang 3 kaso laban kay Senator Laila De Lima at iba pa, yan ay kaugnay ng umano'y partisipasyon niya sa Bilibid drug trade. The people of the Philippines versus Laila M. De Lima. 3 kasong kriminal ang sinampa ng Department of Justice laban kay Senadora Laila De Lima, lahat kaugnay ng umano'y kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Isinampa ang mga kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court sa halip na sa Office of the Ombudsman. These offenses belong to the exclusive original jurisdiction of the Regional Trial Court. Wala pong jurisdiction dito ang Sandigan Bayan, kaya't it is but proper, right and proper, that it be filed before the Regional Trial Court. Kapwa-akusado ni De Lima sa 2 kaso ang dati niyang karelasyon at driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Akusado din sa ibang kaso ang dating hepe ng Bureau of Corrections o Bucor na si Franklin Bucayo, dating officer in charge ng Bucor na si Rafael Ragos, ang high-profile Bilibid inmate na si JB Sebastian, dating security aide ni De Lima na si Jonel Sanchez, dating kawani ng Bucor na si Wilfredo Eli at ang nagpakilalang pamangkin daw ni De Lima na si Jose Adrian Dera o Jad De Vera. Ang mga kasong sinampa pawang mga paglabag sa ilang probisyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at walang piyansa. Kung mahahatulang guilty, may parusang 12 hanggang 20 taong pagkakabilanggo o multang 100,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Nagugat ang mga kaso sa umano'y partisipasyon ni De Lima sa Bilibid drug trade noong siya'y kalihim ng DOJ. Base sa salaysay ng ilang high-profile inmate ng Bilibid na umaming sangkot sa drug trade, nagbigay raw sila ng pera kay De Lima para sa kanyang kampanya sa nakaraang eleksyon. Ibinasura naman ng DOJ ang mga reklamo laban sa mga high-profile inmate na sina Herbert Colango, Engelberto Durano, Vicente C., Jojo Baligad at Peter Co. Gagamitin daw silang state witnesses laban kay De Lima. Ibinasura rin ang reklamo laban kay dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima na inasahan na niya ang mga kaso at handa raw tumugon ang kanyang mga abogado. Matagal na rin daw siyang handang maging bilanggong politikal ng rehimeng Duterte. Ang mga kasong ito raw ay buwelta at pananakot lang sa kanyang pagbatikos sa extrajudicial killings. Tanggap daw niya kung ang kanyang kalayaan ang kabayaran sa kanyang paninindigan laban sa umano'y pang-aabuso ng rehimeng Duterte. Pero hindi raw siya patitinag at patuloy na lalaban. Haharap daw si De Lima sa media sa Lunes kung kailan inaasahang iraraffle na ang kaso at posibleng maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Ito po ay hindi politika. Hindi po ito produkto ng politika. Ito po ay produkto ng trading sa droga. Hindi po nila ito minadali. At hindi po totoo yung in-expedite ko raw para siya ay maaresto. Naniniwala naman si Pangulong Duterte na malakas ang ebidensya laban kay De Lima. Biro mo lahat. Siya lang nag-deny. Lahat tinuturo siya. Just to face the music. Actually, ilang testigos yun. It took months to develop the case. Alam naman ng Pilipino yan. Alam ng Pilipino, ganun talaga ang estilo niya. Paniwala naman ng mga taga-suporta ni De Lima, political persecution ang ginagawa sa senadora. Makakasiguro kayo na sasabayan, especially ng mga kababaihan, si Senator Laila De Lima, magmula dun sa pag-aresto sa kanya hanggang sa pag-vigil sa labas kung kailangan man.
Jessica, ulitin lang natin, no, sa Lunes, yung mismong raffle ng mga kaso sa Muntinlupa RTC. Oras na magkaroon ng uma-assign na yan sa isang hukom, ay saka pa lamang i-judge o aalamin kung may probable cause yung mga kaso at saka pa lamang maaari maglabas ng warrant of arrest sa mga akusado. Jessica? So wala namang surprise na warrant of arrest ngayong weekend. Kasi usually ganyan yung mga malalaking kaso tinataon sa papa-weekend sa Lima kasi sarado ang mga korte, di ba? Jessica, yun nga yung siniguro sa atin kanina maski ni Secretary Aguirre na over the weekend ay wala pang ilalabas na warrant of arrest dahil sa Lunes pa nga yung mismong raffle at sa Lunes pa rin malalaman kung sino yung judge na hahawak and also malalaman din kung i-consolidate ba itong tatlong kasong ito o hiwa-hiwalay yan. So, by then, pag-aaralan pa yan nung judge kung meron bang probable cause itong mga kasong inihain sa kanya at saka lamang makakapaglabas ng warrant of arrest, Jessica. Ano ang paliwanag ng Department of Justice sa Lima? Bakit sa regular court, no, sa regional trial court ito i-file at hindi sa Office of the Ombudsman? Tinanong natin yan kanina kay Secretary Aguirre. Ang paliwanag niya, sa preliminary investigation level, pwede naman daw imbestigahan ng DOJ at ng Ombudsman yung mga kaso. Pero specifically dito sa mga kasong ito ni Senator De Lima, alam naman daw ng Ombudsman, pwede daw hingin ng Ombudsman yung mga kasong yan. Pero hindi naman daw yung ganun yung nangyari. Also, Jessica, ang pinoint out ni Secretary Aguirre kanina is that ang mga kasong ito ay paglabag sa Dangerous Drugs Act. At ito raw ay exclusive jurisdiction ng mga trial court or ordinary court. Also, Jessica, meron ding reklamo itong si JB Sebastian kaya Senator De Lima na graft na case, no? At yun, kasama dun sa resolution, ay inendorso naman sa Office of the Ombudsman. Jessica? Kapansin-pansin lang na yung mga high-profile inmate, yung mga nangdiin kay De Lima during the congressional hearings, wala sa kaso. Pero si JB Sebastian, kasama sa mga kinasuhan, when in fact, towards the end, no, mukhang napilit din ng mga kalaban ni De Lima na mag-testify itong si Sebastian laban kay Senator De Lima. Pero ganun pa man, kinasuhan pa rin siya, kasama siya sa mga may kaso ngayon. Jessica, we were asking kanina si Secretary Aguirre kung ano yung mga sinabi ng mga inmate na gagawin ngang prosecution witness. Bakit sila naalis doon sa mga kakasuhan? Unfortunately, sinabi kanina at inamin din ni Secretary Aguirre na hindi pa daw niya talaga fully nababasa yung resolusyon. No? Pero kung titignan naman natin, Jessica, yung mga naging salaysay, naging pahayag ng mga other inmates, lahat itinuturo na itong si JB Sebastian, yung parang link daw na nag-uutos dun sa mga inmates sa loob ng Bilibid na magbenta at kumbaga mag-remit. Mamaya, kasi syempre inaasahan natin na may session dyan mamaya sa Senado dahil 1 o'clock yung nakaschedule na raffle. Okay, kung sakali mang maglabas kaagad ng warrant of arrest, ang isang malinaw na sinabi sa atin ng mga senador ay hindi pwedeng arestuhin ang sino mang senador habang nagsisession. Ibig sabihin nasa loob yan ng session hall. Pero kung nasa labas, siguro ibig sabihin ay pwede. Pero habang during session na mangyayari ng alas 3 hanggang siguro alas 6 at habang nasa loob ang senadora ng session hall ay hindi siya pwedeng arestuhin. So hindi rin natin alam o hindi rin sino man walang makapagsasabi kung ngayon nga ba magaganap yun o hindi. Pero katulad nga ng mga naunang panayam na kay Senador Laila De Lima, sinabi niyang handa na siya anumang oras na siya ay arestuhin. Ruth. Okay, maraming salamat Cecil Ardizabal, nag-uulat. Mamayang hapon po ay inaasahang mai-raffle ang kaso ni De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court. Naroon ang ating correspondent na si AC Nichols. AC, anong inaasahan natin dyan? Ruth, ito nga, nakamonitor tayo ngayon dito sa may Hall of Justice ng Muntinlupa para sa possible development dun sa drug cases na sinampa laban kay Senator Laila De Lima. At inaasahan daw na magpa-file nga daw ng omnibus motion or motion to quash yung abogado ni De Lima ngayong umaga
galing yung information na yan sa mga staff ni Senator De Lima. Pero actually, Ruth, nakausap natin ngayon lang yung kanyang abogado na si Alex Padilla. At sinabi niya na hindi pa rin naman daw definite na magpa-file daw ngayong umaga ng kung ano mang legal remedy yung ipa-file nila dahil hihintayin daw muna nila na ma-raffle ang cases dahil alauna pa mamayang hapon nakaschedule yung raffle ng mga kaso dito sa RTC. At kinumpirma na rin ng Office of the Clerk of Court dito na nakaset for raffle yung 3 cases laban kay De Lima. Ngayon, Ruth, naka-leave yung executive judge ng RTC kaya ang vice executive judge ang magpe-preside sa raffle ng mga kaso mamaya. Medyo stricto nga sila sa security dito. Napansin na natin na hindi allowed yung mga camera sa loob ng Hall of Justice. Nakita na rin natin kasi actually ako naman nakapasok ako kaya may mga nakausap na rin ako dun sa Office of Clerk of Court. Naitanong na rin natin kung saan gaganapin yung raffle. Maliit lang din kasi yung courtroom na ginagamit for raffle. So, titignan pa natin mamaya kung paano yung setup considering na meron din daw mga pupunta dito nga na mag-observe dun sa mismong raffle gaya ng VACC. Ruth? AC, pagka-raffle, pag na-determine na kung saang korte mapupunta, no, gaano kabilis natin maaasahan yung posibleng pag-i-issue ng warrant of arrest? Alam mo, Ruth, wala din makapagsasabi niyan kasi sa totoo lang case-to-case basis, no, depende sa judge. Minsan tumatagal ng ilang araw, minsan tumatagal ng linggo, minsan naman mabilis. Bigay ko lang na example sa iyo yung sa kaso dati ni Pemberton, kung naaalala mo, yung sa Olongapo Regional Trial Court. The day after final ng prosecutor's office yung kaso sa kanya, mayroon na kaagad arrest warrant yung RTC branch na nag-handle ng kaso. So, depende talaga din, Ruth, yan dun sa judge na mag-handle ng kaso. Ngayon, sabi naman sa atin, yung cases will most likely be raffled off sa 3 particular branches. Yan ay branches 204, 205, 206. Ito daw yung mga tinatawag na regular court dahil apparently, Ruth, yung mga ibang branches dito sa Muntinlupa RTC ay tinatawag na nilang special courts or mga nag-handle ng mga special cases gaya ng mga family court cases. So, yan ang information na nakuha natin. Okay, maraming salamat, AC Nichols. Para kay De Lima, political persecution ang mga kaso laban sa kanya. Aniya, ito'y dahil sa kanyang hayagang pagkontra sa pulisiya ng administrasyon sa pagpapatupad ng drug war. Naghahanda na rin ang kampo ng senadora sa paghain ng kaukulang motion oras na mai-raffle ang kanyang mga kaso. Pero giit ni De Lima, handa siya sa anumang kahihinatnan ng kanyang kaso. Hindi po ako tatakas, hindi po ako magtatago, hindi po ako pupunta ng ospital, hindi po ako magwi-wheelchair, magne-neck brace. Wala po akong gagawin ng mga ganong estilo. Sa puntong ito, kausapin po natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Magandang umaga po, Secretary Aguirre. Good morning. Si Ruth Cabal po ito. Yes, sir. Yes, sir. Kamusta po, sir? Ano pong inaasahan natin na scenario for today? Kasi ang ine-expect ng marami, baka daw maglabas na talaga ng warrant of arrest at tuluyan na nga pong maipakulong itong si Senator De Lima. Inaasahan na meron mag-raffle daw yung kaso ni against Secretary De Lima at about 1 o'clock. So pagkatapos ng raffle niyan, pag-aaralan yan kung sino man ang mga judges na to whom they will be raffled, pag-aaralan yan at kung mayroong probable cause at kung ma-determine nila na mayroong probable cause, then mag-i-issue ng warrant of arrest. So that's any time between today and I think based on the rules of criminal procedure, within 10 days po sa pag-file ng kaso. Tama po ba, Secretary? Actually, wala po kahit yung not within 10 days. Pagpasat na pag-aralan ng ating kagalang-galang na hukom, mayroong probable cause, mag-i-issue po ng warrant of arrest yan. Secretary, si Senator De Lima was saying she could be the first political prisoner daw under the Duterte administration. Ano pong reaction niyo dyan? How could she be a political prisoner?
ito namang kasong ito is not in connection with any political issue. Walang political consideration dito. Ito is simple drug trading. Pinagaganda niya kasi ang kanyang kalagayan. Samantalang kitang-kita man na natin kung paano naging kumalat ang droga sa loob ng Bilibid. At meron pang mga video dyan na bumibisita siya doon. At meron pang isang video na kumakanta siya sa isang concert na ginawa ng mga drug lords sa loob ng Bilibid. So, alam natin. At yan ay kitang-kita nung kung nakinig kayo noong magkaroon ng hearing sa House of Representatives na talagang naging talamak ang droga, ang trading ng droga nung kapanahonan niya. Nung the last 5 years, 6 years ng Aquino administration, yan ay naging talamak ang droga. At siya noon ang Secretary of Justice. At alam natin na nagkaroon dyan ng mga testimony na kung paano nag-trading dyan ng droga, kung paano kumukuha siya ng pera para mag-finance ng kanyang kandidatura sa senator. Kaya po wag niyang pagandahin ng kanyang katayuan sapagkat ito isang ordinaryong kaso lamang ng drug trading. Kasi po, Secretary, ang sinasabi ni Senator De Lima, tila daw po yung mga kaso laban sa kanya ay parang buwelta dahil dun sa pagkontra niya sa anti-drug campaign ng Duterte administration at yung dating napaimbestigahan daw po nung mayor pa po si Pangulong Duterte sa Davao City ng Commission on Human Rights. Yung po'y napakatagal na eh. Actually, ako pang abogado ni Mayor Duterte noong 2008, 2009 na yun. Wala po siyang napatunayan doon. So, paano ang ating Pangulong parang buwelta sa kanya? Napakadala yung binauna sa limot yun sapagkat wala naman siyang napruebahan against Mayor and President Duterte. Siya po noon ay chairman ng Commission on Human Rights noong mga 2009 na yun. Tapos siyang appoint siya noong 2010 Secretary of Justice. Pero nandun yung mga nasa kanyang lahat ng kapangyarihan, nasa kanyang WPP, nasa kanyang pangangalaga itong si Matubato. Pero wala siya kahit katiting na na-file laban kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, wala siya kahit katiting na ebidensya. Kaya hindi man lang siya nag-file eh. Samantalang si Matubato ay nandun sa kanyang pangangalaga. Ngayon, paano nangyari na si Matubato ay nabuhay nung siya'y maging senador na at nung hindi na siya Secretary of Justice, bakit hinintay pa niya na siya'y maging isang mawala na sa Secretary of Justice at nasa ilalim niya ang pangangalaga ang Witness Protection Program na si Matubato, bakit hinintay pa niya yun? Bakit wala siyang na-file? At tapos nilabas niya dito sa Senado at kita naman po ninyo ang nangyari sa Senado, yung kanyang testigong si Matubato laban kay Pangulong Duterte, talagang hindi na pinayagang magtestigo kasi katakot-takot ang ginawang pagsisinungaling. Secretary, isa na lang po, pakilinaw na lang po, ito po bang mga kaso na sinampalaban kay Senator De Lima ay bailable or non-bailable? Non-bailable po yan, ayon sa ating Comprehensive Dangerous Drugs Act. Okay, marami pong salamat, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Kinundina naman ng Liberal Party ang mga kaso laban kay De Lima sa isang pahayag na nawagan si Liberal Party Senator Kiko Pangilinan, Franklin Drilon at Bam Aquino na maging impartial o patas sa pagbibigay ng hustisya. Anilauna nang nahusgahan ng Pangulo si De Lima bago pa man maihain ang mga kaso sa kanya. Nanindigan din si Pangilinan na tanging ang Sandigan Bayan lamang ang may kapangyarihan na dinggin ang kaso ni De Lima. That they are shortcutting, if you may say, the court processes, undermining, in fact, the court processes by filing this questionable set of cases before an RTC in Muntinlupa. Obviously, the attempt here or the effort here is to get warrants out immediately and have her arrested, even if the venue and the jurisdiction is highly legally questionable.
Sinabi naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa bukas ang PNP Custodial Center para kay De Lima kung aarestuhin na siya. Ayon kay De La Rosa, magiging ligtas si De Lima kung sa loob ng Camp Crame siya ikukulong. Kasalukuyan ding nakakulong sa loob ng Camp Crame sina dating Senator Jinggoy Estrada at Bong Revilla na mga sangkot sa Pork Barrels Camp. I am just waiting for instructions from the competent courts kung just in case kailangan na gamitin yung aming Crame Detention Center. I think for me that's one of the most secured detention centers sa buong Pilipinas dahil nasa loob talaga ng Camp Crame. So I am offering that facility para naman mabigyan siya ng complete protection dahil senador siya. Para naman sa Volunteers Against Crime and Corruption, dapat ay walang special treatment para kay De Lima sakaling makulong ang senadora. We have in the Constitution the equal treatment of everybody. To us, this is the best time now to show to the world, to your countrymen, that even if she is or he is a senator of the land, ito even yung napas kasi. He or she, sinabi mo na. Oo, he or she. Kung sino man yan, huwag siyang bigyan ng special treatment. Let her or she be treated equally among all those being charged of heinous crimes.